Sa susunod kasi, huwag ka takbo ng takbo. May pilay ka na nga pero ang lakas pa din ang loob mo tumakbo. Naalala ko sa kanya bigla si mama. Ganyan siya nung nabubuhay pa siya. Pinapagalitan ako tuwing may nagagawa akong mali. Lalo na pag may sugat ako. Papagalitan niya ako habang ginagamot niya yung sugat sa katawan ko. Kaharang ka kasi. Kung hindi ka umarang, edi sana hindi mangyayari to. Sorry na nga, di ba? Salamat ko hindi mainitin ulo ko tulad mo. Tama na nga yan. Ako na bahala dito. Intindi mo na lang iyo. Basang-basa ka na oh. Baka tuloy yung ano mo. Yung ano? Wala. Dumiretso ako ng CR para punasan tong natapon sa akin. Hinubad ko yun kaya ang ending, nakasando ako ngayon. Pinutuyo ko lang saglit yung uniforme ko. Pagtapos, sinuot ko na din. Nagbike ako papasok ng school. Nilalakad ko lang talaga pag papasok ako. Pero since malilate na ako, nagbike na ako papasok. Bagong buhay na. Ayoko na magdagdagan problema ng tatay ko. Nang makapasok ako, nakita ko na dumaan yung babaeng nakakausap ko sa tapat ng room namin. Oo nga pala, hindi ko pa siya kilala. Ano kayang pangalan niya? Bakit ka naman naalamin? Nakita niya na nakatingin ako sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang kumuhay sa akin tapos ngumiti. Hindi ko siyang nginitian. Sinong tangang ngingiti sa babae mo ang nerd? Hindi ako bumaba ng kantin. Alam ko kasi na nandun yung mga nakaaway ko. Tuwing recess sila nagpapakita tapos may gagawin na naman kalokohan sa akin. Kahit hindi naman ako nag-umpisa ng gulo, ako pa din yung masama. Ipapatawag pa nila yung magulang ko. Nang hindi man lang nila papakinggan yung side ko. Basta, pag nalaman nilang involve ako sa gulo, matik ako yung may kasalanan. Hoy, bilan mo ako ng mga kain sa kantin. Sige, wait lang. Please, bagal eh. Hindi ako lumabas ng classroom. Inantay ko na lang mga classmate ko na pinabili ko ng pagkain ko. Habang nag-aantay ako ng room, nakita ko na naman yung babaeng malaki yung Basta yung dumaan siya sa harap ng room namin. Tumingin siya sa akin tapos kinawayan ako. Ako naman deadma lang. Kunwari hindi ko siya pinapansin. Nagulat ako nang may biglang binato siya na gusot na papel sa akin. Tinignan ko siya ng masama. Tapos siya nakatingin lang sa akin. Baliw ata to. Kaya yun, lumabas ako ng classroom para kausapin siya. Problema mo. Don't call it sa amin. Bili ka milk tea. Ayoko. Libre ko na. Libre? Uy, basta libre, napayag. Ayoko pa din. Di ba masarap yung milk tea na gawa ko? Nagpapaawa yung mukha niya. Tapos nagbo-beautifulize pa. Weirdo talaga kahit kailan. Mukha kang ewan. Ayaw mo ba talaga? Ayoko. Sige na, alis ka na dun. Shoo, shoo. Suarez, eto na yung pinabili mo. Yeah, damat. Pumasok na lang ako ng room at iniwan siya nang walang sinasabi. Pauwi na ako gamit tong bike ko. Actually, sa tatay ko ito. Hiniram ko lang kasi malilate na ako kanina. Mabagal lang yung pedal ko nang bigla may tumawid. Putya, mabagal na ako pero nakakabangga pa ako. Malas talaga. Naiwasan ko nga siya pero ako naman yung tumama sa poste. Buti lang hindi nasira tong bike na ginagamit ko. Kung hindi, kukutusan na naman ako ng tatay ko. Ikaw na naman. Bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Hindi ko naman kasi alam eh. Sa susunod kasi, tumingin ka. Mapapahamak ka niya sa ginagawa mo. Sorry. Ayos ka lang ba? Napansin ko na may hawak siyang makapal na papel. Ano yan? Papers ng mga CM ko. Bakit hawak mo? Ano ka, teacher? Hindi. Ako kasi muse sa room. Kaya ako mahawak lahat nito. Ha? Di ba dapat ang sekretary gumagawa nun? Secretary? Hindi naman. Wait, paano ka naging muse niyan? Sabi lang nila. Tapos, ikaw umahawak ng papeles nila? Oo. Sabi, ganun daw pag muse. Hindi niya ata alam na pinagtitripan lang siya.
Bakit ba hindi niya alam ibig sabihin nun? Teka nga, alam mo ba dapat ginagawa ng Muse? Oo, dapat ikaw gagawa ng assignment nila. Tapos ikaw din gagawa ng project nila. Tanga mo naman. Ha? Obvious naman na ginagamit ka lang ng mga klase mo. Bakit naman? Hindi naman ako nagpapagamit ah. Muse, yun yung mga lumalaban sa pageant. Hindi yung sunod-sunuran. Laki-laki mo na, nagpapauto ka pa. Hindi ah. Ganun daw yun eh. Hindi ganun yun. Sino ba nagutos sa'yo niyan? Yung president namin. Ako daw dapat gumagawa nito eh. Akin na nga yan. Kinuha ko yung papeles na hawak niya, sabay nilagay ko yun sa bag. Isang notebook lang naman dala ko at isang ballpen, kaya kasya lahat yun dun. Uy, bakit mo kinuha? Sakay. Sakay? Siya nga naman nito. Hinila ko pa yung braso niya sabay pinaupo ko siya dun sa likod ko. Pasalamat siya, may extra upuan dun para sa mga lampang katulad niya. Kawawa ka naman. Ihatid na lang kita sa inyo. Okay. Kumapit ka. Paano? Ganto ba? Yumakap siya sa bewang ko kaya naramdaman ko kung gaano kalaki yung puso niya. Joke lang. Basta yun, yumakap siya sa akin. Pagkarating namin, binaba ko agad siya. Ayoko may dumidikit sa akin lalo na pag babae. Pasok ka muna. May pagkain sa loob. Huwag na, alis na ako. Kaso sa sobrang tigas ng ulo nito, humarang pa siya sa harap ko para hindi ako makalis. Problema mo. Oops, di ka alis. Sabay mo na kasi ako kumain. Sige na. Thank you ko na yun sa'yo. Sige. Tara. Walang tao kaya makakain tayo. Wait, walang tao? Makakain kami? Kung ano na naman pupasok sa utak ko. Tahimik lang ako nang makapasok. Naupo lang ako sa isang tabi at umalis na muna siya saglit. Nang makabalik siya, nagulat ako kasi nagpalit na siya ng damit niya. Naka-shorts at t-shirt na siya. Kahit maluwag sa kanya yung t-shirt na suot niya, halata mo pa din malaki ang puso niya. Nilapag niya na yung mga kakainin namin. Bigla ako natakam dun sa shrimp na malapit sa kanya. Kukunin ko na sana yun pero bigla niyang pinalo yung kamay ko. Bakit? Mag-pray ka kaya muna. Pumikit siya at nag-umpisa magdasal. At habang ako nakatingin pa din dun sa shrimp, kanina pa akong tatakam. Gusto ko nang kainin yun. Nag-pray ka ba? Oo, nauna lang ako sa'yo. Kinuha ko agad yung shrimp sabay kinain yun. Wow, gutom na gutom lang. Sarap nito ah. Ikaw ba nagluto nito? Oo. Sarap ba? Gusto mo ba paglutuan kita lagi? Ha? Ano sasabi mo? Eh, sabi mo masarap eh. Pag dumayo ako sa inyo pagluluto kita, anong gusto mong lutuin ko para sa'yo? Kahit huwag na. Hindi ako nagpapapunta sa amin. Binilisan kong kumain para makauwi na. Habang kumakain kasi kami, ang dami niyang tanong. Hindi ko tuloy na-enjoy yung kinakain ko dahil sa sobrang daldal niya. Nang matapos kumain, tumayo agad ako. Alis na ako. Uy, wait lang. Bilis mo naman. Di pa nga ako tapos. Antay mo kaya ako? Hindi ka ba makakain nang wala ako? Makakakain. Pero, antay mo muna ako. Sige, bye. Bigla siyang tumayo tapos hinawakan yung braso ko. Sabi ko wait lang, di ba? Mapo ka muna. Nakakainis. Naupo na lang ako. Pinapanood ko siya matapos kumain. Habang inaantay ko siya, nilibot ko yung paningin ko sa paligid. Naagaw ng attention ko yung isang picture frame na nakasabit dun sa pader. Batang babae yun tsaka lalaki. Nang titignan ko yun, biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Ako yun ah. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.